Eto pa mga kapuso, alas 9:44 ng umaga nasa linya natin ngayon si Dr. Gerald Abergos, isa naman pong sociologist para mas maintindihan natin ang ating paksa ngayon. Doc Gerald, how are you? Happy Sunday, salamat po sa pagkakataon. Hi Miss Lala, magandang good morning sa iyo at magandang good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Thank you. It's a good Sunday. It's a good Sunday. Buti hindi na masyadong umuulan. Oo nga, o nakapaglaba ka na rin ba? Welcome to the club, if ever. Yes. May Hindi pa. pagkakataon na. May pagkakataon na habulin mo ang araw. Pero bago yan, tayo muna. Mag-usap po Mm. muna tayo. Kasi ito, Doc Gerald, Mm. may istorya na. Nataon nga ang ating pong emotional wellness coach kanina si Coach V. Siya rin pala mismo yung case study na hindi maganda ang kanyang kinalakihan pero naging maayos siya. Sa realm ng sociology, 'di ba? Paano talagang malaking epekto ng family background at lipunan sa personalidad ng tao, mapabuti man siya o hindi? Yes, it's a classic case, Miss Lala, ng yung tawag nating nature and nurture. 'Pag Mm. sinabi nating nurture, ito yung kung sino yung, nakita natin naging parents natin. It Mm. may be the biological parents Mm. or the people who are taking care of us. Yung Mm. nature naman, ito yung natin, environment natin. So, Mm. um, sabi nga natin dalawang klase yan it's about kung paano ka pinalaki at papaano yung environment mo habang pinapalaki ka. Mm. Magkasabay yun, magkasabay, hindi natin mapaghihiwalay talaga yun. Oo. Papaano nga kung negative? Kaya karaniwan, "Naku, magiging basagulero 'tong batang 'to." Yung tatay, basagulero, tanghaling tapat nag-iinom. 'Di ba may gano'n? 'Di ba may kasabihan nga tayo no'n, 'di ba, kung ano ang puno siyang bunga. Naku, manay ka sa tatay mo, mana ka sa nanay mo. Parang automatic ba 'yun? O yun ang laging yun ang laging sinasabi kasi yun ang yung mga comments na hindi learned na comments. Mhm. Lalong-lalo na, yung mga pananalitang yun, galing sa society na ginagalawan niya, na Mm. kumbaga tinataniman na siya, nilalagyan na siya, Mm. bina-brandedan na siya ng society na Mm. ginagalawan niya. So isa-isahin natin ng konti hindi ko lang na kung baka na na 'to kanina, na nasabi 'to kanina pero, sa social sciences kasi kailangan nating pag-usapan yung parenting style. Ano Mm. ba yung parenting style? Merong ibang parents na kapag may, problema yung bata or may hindi kayang kaagad, while young napapagalitan. Yung iba naman pinapabayaan. Yung iba, Mm. mahinahon, yung iba bayolente. So, it's the Mm. parenting style, nakakaapekto talaga yun. Pangalawa yung kasi parents, yung family na bumuhay sa'tin na yung pagpapakita ng pagmamahal. Ano ba yung pagmamahal para sa kanila? Is it yung 'pag pinapagalitan ka, yun yung way nila ng pagmamahal? Is it, o ang punto talaga dito, Miss Stella, yung show at yung pagtanggap ng care, ng pagmamahal ng parents. Yun naman ang hinahanap ng isang individual, yung hindi Okey. yung yung malaman na minamahal siya. Uh-huh. Kasama yung conflict sa family, 'pag maraming conflict sa family. Apparently kasi yun ang unang-unang society natin, yun ang unang-unang model natin, ang family. Okey. So whatever happens sa family, natatanggap natin yun. However, Miss Sala, sabi niyo nga kanina Mm. masalimuot 'tong pagpapalaki Mm. dahil maaaring hindi maayos ang or hindi tama, sabihin natin Mm. 'no. Speaking in general, maaaring hindi Mm. tama. Pero once na yung individual, nagsimula ng tumingin sa labas ng tahanan, nandiyan na yung nurture, Mm. nandiyan na yung society, nandiyan na yung ginagalawan niyang mundo na nakita niya, "Teka, hindi tama 'to, Oo. Teka, may mali, nakakapag-compare na yung person." Oo. Kaya may Ito yung dun na yung dumating siya sa panahon age na of reason. Yes, babaguhin niya yung landas niya. yes, yung 'pag nagkaroon siya ng age of reason, teka muna, hindi dapat ganito. Or Okey. tatanggapin niya talaga, ay ganito talaga yung buhay ko, Pero Mm. 'pag nakakita tayo ng comparison ng kung ano yung kinalakihan natin, kung ano yung sa tingin natin tama, yung pala hindi, dun nagsisimula po yun, yung 'pag umabot na tayo sa reasoning, yung age of Okey. reason. So tama ba, Doc Gerald, kung hindi ka pa umaabot dun sa age of reasoning, parang
talagang makukuha mo yung ugali ng kinalakihan mo, pamilya man yun o sa Opo, tinitirahan opo, mo. Miss Lala, gano'n po talaga, Oo, makukuha talaga natin kung ano yung kinalakihan natin. hmm, Yung kumbaga sinasabi may Stockholm Syndrome nga, na mm, na parang yung kasi yung nangyari sa'yo tatanggapin mo na lang. oo. Okey na yan kasi this is life, pero 'pag once na nabuksan po natin ang mga mata natin at nagkaroon tayo ng pagkakataon para mabuksan ang ating mata at ating consciousness makikita natin yung basic na ethical considerations, lalong-lalo sa pagpapalaki ng family. Oo. Pero eto po, Doc Gerald, may nakikita mo yung nanay, tatay do'n nagiinuman ano, kahit ito sa mga lansangan lang. Bata pa, menor de edad, 14, 'di ba? Or hindi, actually kahit mga 5, 7 years old nakikita ko, tapos magalang, tahimik. Pero hindi yun yung nakikita niyang environment. Ano 'to, parang may inborn ba na character? Tas eto, sa kabaliktaran naman, ang ayos ng magulang. Meron naman tayong alam na mga gano'ng story, 'di ba? Ang ayos, binigay lahat, napakabait. Pero lumalaking pasaway naman yung anak. Ba't kaya gano'n, Doc Gerald? Pero sabi nga na a person is born true, good, and beautiful. Sabi ni Thomas Hobbes, Oo. ang person daw is true, good, and beautiful. Ang pinanganak daw tayo, we were born good. So, Mm. lumalabas, katulad ng batang ina, inuman, masalimuot ang paligid, yun talagang Pero hindi mabait, maganda. magalang, Pero tapos mabait, 'di ba, ma mag-aaral ma maa mabuti. Oh. maaga ang kanyang age of reason. Kasi nakita niya Ah, na maaring may nakita na siya before na hindi maganda, hindi tama or naiistorbo siya. Maaga niyang naramdaman na naiistorbo siya or uncomfortable siya sa sitwasyon. Kaya nababago niya yung sarili niya. 'Pag sinabi natin Miss mabuti nabanggit niyo Miss 'pag sinabi nating age of reason, hindi naman ito yung nag-adolescent ka na, kaya may reasoning ka na o kaya hmm, nag-aral ka na, may reasoning ka na. Hindi, ito yung pag-oobserba nung person, bata, okey. practical sa ano natin, bata pa lang, naobserbahan niya na, "Teka muna, ayoko nung ganito, hindi tama Kailan ito." 'to nangyayari? Hindi natin masusukat yun Miss yung Depende. yes, hindi natin masusukat yun kung kailan Okey. mangyari. 'Pag sinasabi natin kasi age of reason, it would depend on the person's, ability to see and, yung As young as mag-respond 5 years siya. old, 7 years old, puwede yun? Yes, Oh. pupuwede. Nakikita natin 'yan na, sa mga bata may lalo na 'pag nakikipag-interact na sila sa isa't isa, 'pag nakita Mm, nila na may bata pa lang may bully na, nakita nila na mm, gano'n, minsan umaayaw yung bata, hindi niya kakaibiganin, lalayuan niya. Do'n mm, nakikita natin na, "Uy, okey 'yun." mm, "Uy, hindi tama 'yun. I mm. won't do that." Kasi naramdaman niya na yung minsan yung affect ng empathy or nung yung ginagawa ng role model ng bawat isa, or inaalis na yung bawat isa sa pagiging isang role model o what a good kid should be, it starts kapag, naobserbahan ito ng maaga-maaga pa lang. Oo. Eto sa FB natin 'no, Doc Gerald, sabi ni Earl Echadores, tanong kasi natin, kung naniniwala ba sila kung anong puno, yun din ang bunga. Naniniwala daw siya. Kasi nga dapat una munang tinuturuan ng mga magulang mga anak dahil parang sumusunod rin sila sa tamang landas sa buhay at unang eskuwelahan sa kanilang tahanan para sila'y matuto. Ang problema mo nga, papaano kung hindi nga maayos yung magulang mo, hindi Hmm, ba? Though meron namang ikalawang tahanan daw ang eskuwelahan. So maaari bang dun nila yun nakukuha like dito sa case nung bata na maayos, magalang, pero hindi naman ganun yung pinapakita ng magulang. Puwedeng pinili niya na sa eskuwelahan kunin yung values na gusto niyang gawin sa buhay, yes. ganun ba yun? Yung mga values na natutunan niya it does not necessarily sa school lang nakukuha. Kahit sa kapitbahay lang, kahit sa Hmm, panonood niya ng TV, kahit sa, hmm, isang tao sa family member na kamag-anak lang na nakita niya na, "Uy teka maayos ang pag-uugali nito." Makukuha at makukuha ng bata yun. oh, Very, very receptive ang isang human being, lalong-lalo na 'pag nakita niya yung cause and effect ng nangyayari, ng ginagawa ng isang okey. tao.
Ay, tumando tayo sa kabaliktaran. Ito sa Hmm, ano sa FB rin sabi ni Pasita, sabi niya, baka talagang pasakaway siya. O dito naman sa text jack natin, sabi ni Francisco, sabi niya, meron daw anak, mabuti naman ginagawa kahit hindi maganda ang kinalalakihang lugar. Pero meron din siyang sinabi dito na ano, yun nga, na maayos naman daw ang pagpapalaki. hmm. Pero ano, nagiging pasaway yung bata. So saan nanggagaling yun? Ba't niya pipiliing maging pasaway kung maayos naman ng pagpapalaki? I-define natin ano, Miss Lala, yung maayos sa pagpapalaki. Kasi umabot na nga na naging pasaway na yung person, eh. Ibig Oo. sabihin, hindi nasaway ng maayos. Sino ang unang sasaway? Ang unang sasaway yung immediate community niya, which is the family. Okay. Maaaring hindi ito nasasaway ng magulang, ng kapatid, ng lolo't lola, ng mga Mm. uncle, ng mga auntie, lalo na sa'tin extended family kasi mga Oo. Pilipino, eh. Hindi natin masasabi na maayos ang pagpapalaki kasi ayan na, nakita na natin yung extent. Maaaring Okay. okey, hindi hindi Baka man ang sumobrang bait naman, ayos. naging spoiled. Yes, yes. Oh, Maaaring ang okay. family maayos sa pagpapalaki pero environment naman, Mm. nakita niya na, effective pala 'pag nag-tantrums ako. Mm. So, yung environment naman niya ang nag-aano, nag-e-empower sa kanya ng Mm. ng mga, values na yun, actually negative values yun, ng mga values na yun na sa tingin niya, ay epektibo kasi, tinatanggap nung ginagalawan niyang society. Okay. Paano yung case naman Doc Gerald na is parehong paraan ng pagpapalaki ng magulang pero bakit dun sa mga anak may mabait tas may isang pasaway? Ba't ganun? Paano Kasi nangyayari yun? totoo yan, 'Di ba? totoo yan. Oh, Meron kasi tayong ano, sa isang family may family dynamics yan. oo. Merong dominant pagdating sa taking action, Oo. merong ano lang, merong yung, sumasabay lang siya sa agos. Mm. Nakikita natin ito sa lalo-lalo 'pag malaking pamilya sa magkakapatid ano, na meron sa magkakapatid na tumatayong leader talaga, meron yung ano lang, meron yung sumusunod lang, meron yung nag-aano yung laging, ah, hindi naman lumalaban o laging negative, laging Mm. umaano. It's leadership styles, it's leadership skills ng bawat person. Yung leadership na yan, hindi naman ano yan, hindi naman na innate yan talaga. Mm. People come, to become leaders 'pag Mm. may pagkakataon, 'pag may sitwasyon. Hindi yung innate na leader ka, pero kasi yung person na 'to, yung tao na 'to sa lalo na sa family pinag-usapan natin kaya Oo. magkakapatid ang pinag-usapan natin ngayon, eh, na maaga niyang tinanggap na I can do something Mm. and I have to do something because nobody's doing it. So, kaya yung iba tuloy na nakita may leader na sa kanila, may it be the panganay, the gitna, or the bunso, wala na nag-ano na yung iba. Kasi magaan, magaan yung buhay 'pag wala kang stress na dinadala mo sa shoulder mo, eh, magaan ang buhay, eh. Kaya, it's their way na paggalang din nila kahit papaano dun sa nagli-lead at it's their way also to escape kung ano Mm. yung, responsibilities. Okay. So siguro, tama ba Doc Gerald, ano man ang iyong background, ano man ang iyong kinalakihan, maayos man o hindi, at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidikta anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Sana dun tayo sa positibo. Kasi nga ang paksa natin thriving, eh. So nag-ano siya, naging maayos siya. So ibig sabihin hindi talaga nade-define ng past, ng lipunan, ng Yes. society ang iyong magiging pagkatao That is kalaunan. that is true, that is true. Kaya nga sabi ko anong puno siyang bunga, okey yan sana Miss Lana kung maganda, Oo. yung pero 'pag yung bina-branded na kaagad natin kung anong puno siyang bunga, ay sobra naman. Oo. Kung titignan natin yan salbahe naman yung society, Mm. anong klaseng society naman ang ginagawa mo maybe baka mamaya ang society cannot accept the fact that a Mm. person can change, that a person can be, reinvent himself. So, Mm. totoo yung misala na our past will not define kung Mm. papaano tayo sa ating future. Our present is full of, uh, tests, misfortunes, marami tayong Mm. kapalpakan. But then again, kapag bumangon tayo sa mga bagay-bagay na ito at, kung hindi natin matakasan ang past na meron tayo at yung repercussion na ay napupunta sa atin, may pag-asa pa naman Miss Lala, eh.
mahaba pa ang buhay, kung sabihin natin mahaba pa or maiksi ang buhay, kaya every day we try to be a good person. Every Yes. day we try to, reflect. Hindi Mm. lang linggo or gabi or umaga kung magdadasal ka. Ang reflection is 'pag nagkaroon ka ng pagkakataon na you see goodness in everything, you Yes. see goodness in situations, we try to emulate that and we remember that. Oo. Nako, yan ang ating takeaway ngayong umagang ito, 'di ba? See goodness. At merong maganda kasing mangyayari sa atin at nangyayari sa atin sa kabila ng anumang pagsubok o hamon, 'di ba? Ano man din yung past natin. Doc Gerald, thank you ha. Salamat ha. Happy Sunday sa Happy Sunday and happy Laba Day to everybody nanonood at nakikinig. Ingat po, Dr. Gerald Abergos po, isang sosyologist sa ating nakapanayam ngayong umagang ito. At maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa akin. Shoutout na mabilis kay Eduardo Ching, John Reyes, kay Butch Defort at Lechadores. Salamat po sa